Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alaman ng inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po siya ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ni Sai, Brother Dan Oliva. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay entitled Dealing with Narcissists in Churches. Ating teksto, 2 Timothy chapter 3, verse 2 to 5. This is intended for April 2025 dito po sa GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 sa ating station, Barangay 92.7. Binabati natin ang lahat nating mga listeners, subscribers all over the Philippines, and of course, galing sa Amerika and other places na inaabot po ng YouTube channel natin. Now let's read our text from the book of 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 5, dealing with narcissists in churches. Sabi ni Apostle Paul sa English muna, "For people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without self-control, brutal, not open to any good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God." Yan po yung English version. Now let's go to our Filipino version from the Bagong Tipan kasamang mga awit at kawikaan, magandang balita, Biblia. Ganito pong sinasabi sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 5. Let's read 5 verses here. Dapat mong malaman na sa mga huling araw, sabi ni Pablo kay Timoteo, darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na ibibigin sa Diyos. Sila'y may anyo sa magiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yun pong sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo Kapitulo 2, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang versikulo 5. Sa ating pong introduction sa ating pag-aaral sa subject na pinamagatan kong How to Deal with Narcissists in the Church, the Apostle Paul predicted that savage wolves and false teachers will distort the truth to draw away disciples after them. Ito po ginasabi sa Book of Acts chapter 20 verse 29 to 30. Pero babasahin po natin sa wikang Pilipino ang hula or prediction ni Apostol Pablo tungkol sa mga mangyayari sa huling araw. Ito pong huling araw ay kapanahonan na natin. Pag sinabi natin huling araw, ayon sa Biblia, Hebrews chapter 1, verse 1, verse 2, yung huling araw po yung last period of the Bible or religion, at ito po yung tinatawag nila ang Christian dispensation or Christian period, at kapanahonan na po natin yan. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa Gawa Kapitulo 20, talatang 28 hanggang sa 30. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan na iniligay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa.
Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. O sabi ng ibang translation, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. At mula rin sa inyo'y may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang makahikayat na sumunod sa kanila at ang mga alagad. Kaya po ating nabasa kanina sa Gawa Kapitulo 20, talatang 29 ang 30. At ang katanungan, what is the real reason why people become savage wolves and false teachers? Bakit na naging parang mga asong gubat at mga mandarayang tagapagturo ang mga tao? Marami pong dahilan. And one of the reasons why people become savage wolves and false teachers is because of the fact that there is too much love of self, o matatawag nating narcissism. Sobrang pagmamahal sa sarili, tinatawag po yun sa terminos ay wika Ingles, sabi nila narcissism, o pwede nating sabaging narsisismo. Sa leksyon po na ito mga kaibigan at mga kapatid ay pag-aaralan natin ang 4 na punto tungkol sa ating subject na pinamagitan kong dealing with narcissists in churches based on the book of 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 5. Number 1, what is the origin of the concept of narcissism? Number 2, what is the definition of narcissism? And number 3, is there narcissism in the churches? Pag sabi nating churches, hindi na po sa Churches of Christ, sa mga iglesia, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. And number 4, the most important, is how to deal with the church narcissist. Paano ang salamuha o paano natin kaharapin ang mga taong sa palagay nila ay matatawag nating narcissist o mga narsisismo. So yun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Lumako na po tayo sa ating discussion. Number 1 question, the origin of the concept of narcissism. Saan po nagsimula yung konsepto o yung idea ng tinatawag nating narsisismo? Well, the concept of narcissism is now understood as a personality trait or disorder. Now, alam natin, ayon sa mga psychologists and psychoanalysts, ang narcissism ay isang uri po ng personality disorder. Isa pong may problema sa personalidad ang isang taong may tinatawag nating narcissist o narsisismo. Pwedeng hindi natin alam, baka kasama rin tayo doon. So we have to study the subject of narcissism para maiwasan natin na tayo pala ay may ganun ng pag-uugali. So hindi po natin ini-accept yung ating sarili kasi we are all sinners in the sight of God. Sabi ng Apostle Pablo, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Now, the idea of narcissism started with the Greek mythology. Mayroon pong Griego na sabi nilang isang tao sa alamat ng mga Griego, isa pong magandang lalaki. A handsome young man who fell in love with his own reflection in a pool of water. Wala pa noong salamin, so isang magandang lalaki. Nakita niya yung kanyang pagmumukha doon sa tubig na tiningnan niya at dahil sa sobrang niyang gwapo, umibig siya sa sarili niyang itsura, sa kanyang sarili. That's the idea there of narcissism. And later on, siyempre, lahat naman ng tao ay namamatay. So later on, itong si Narcissus, siguro nag-fasting siya or ano pang klase, namatay din siya, baka nagkasakit, hindi natin alam. So ganun ang pang kwento. Now, the concept of excessive self-love began to be studied in the school of psychoanalysis in the 1900s. Ito po yung modern times. Pinag-aralan po nila yung konsepto ng sobrang pagmamahal sa sarili at ito po ay pinag-aralan nila ng mga scientist o na sinasabi nating mga doctors. Ang tawag sa kanila, psychoanalyst. Pinag-aralan po nila yung pag-iisip ng tao kung paano ang behavior. At ito po ay nagsimula mga taong 1900. Today, sa ngayong kapanahunan,
Narcissism is considered a personality trait or disorder ranging from healthy self-esteem to the pathological state of narcissistic personality disorder. Medyo complicated po yung definition natin. To be simple, yung sinasabi nating narsisismo, isa pong personality disorder. May problema sa kanyang pagkatao, personalidad, at ang taong yun nagsisimula sa sobrang respeto o pagtingin sa sarili at kuminsan umahantong po sa tinatawag nating narcissistic personality disorder. No, nagiging problema sa kanyang personalidad, sa kanyang pagkatao. So yun pag-aaralan natin sa mga ito upang ito po ay ma-discuss natin, at kung meron tayong tendency na gano'n o meron sa iglesia na gano'n, pwede po nating matulungan yung kapatid na yon o tayo mismo. Matulungan natin ang ating sarili para hindi tayo maging gano'n. Gano'n po ang ibig sabihin ng pag-aaral na ito. Dealing with narcissists in churches. Now, let's go to the definition. Ang kahulugan po ng narsisismo. English muna po, tapos paliwanag din sa wikang Pilipino. Narcissism is excessive interest or admiration of oneself and one's physical appearance. So yung sobra mong hanga ka sa sarili, believe ka sa sarili, pati na rin sa iyong itsura. Magandang lalaki ka, magandang babae. Ang narcissism po, pwedeng lalaki, pwedeng babae. In psychology, narcissism is selfishness involving sense of entitlement. So, in other words, nagiging makasarili ka dahil sabi mo, karapatan ko. Ako ang sentro palagi ng atensyon. Yun po yung idea ng narcissism. The narcissist is one who needs admiration but lacks empathy. Gusto niya siyang paraling pinupuri, pero kulang naman siya sa concern, kulang siya sa pagkabahala sa ibang tao. Parang sarili lang po talaga. In psychoanalysis, it is self-centeredness arising from failure to distinguish the self from external objects. So sa pag-aaral ng mga doctors, na mga psychoanalyst, ang sabi nila yung narsisismo ay sobrang interes sa sarili at hindi nila nakikita yung ibang bagay o ibang tao. Ang focus lang talaga ng attention, sila lang. Ako, me. Ganon po yung mga narcissist. So, psychoanalysts, doctors, they consider this as a mental health condition in which a person has unreasonably high sense of importance. So, parang nagiging mental health problema na ng pag-iisip ito ng tao na yan, na sobra po ang pagtingin niya sa kanyang pagiging importante. Ako ang sikat. Ako ang dapat palaging bida. Yun po ang gusto niya mangyari. So the narcissist, brothers and sisters, seeks too much attention and wants people to admire him. So yun ang sinasabi ko kanina. Hanap niya yung pinupuri siya ng tao, gusto niya yung attention lahat sa kanya. Parang self-centered. Kung minsan may mga bata, ganito na. Yung narcissism po, nagsimula yon habang pagkabata pa, hindi po yung matanda na. It starts with being a child. Ano sabi ng Biblia? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yun po sabi ni Haring Solomon. So therefore, brothers and sisters, narcissism is not a character flaw, but it is a personality disorder. Wala pong problema sa ugali ng tao. Yung problema po ay nasa kanyang pag-iisip. Personality disorder. So, saan nagsisimula yung personality disorder? Doon sa kanyang pag-iisip. So, yung ugali, medyo iba po yung behavior. Pagkatao talaga yun. Pero yung may sakit sa personality disorder, yun po ang dahilan kung bakit nagiging narcissistic ang isang tao. So, it's considered a mental health disorder with difficulty or possibility in having good relationship. So, anong nangyayari? Ano pong resulta kung merong health personality disorder ang isang tao, lalo na pag isa ay Kristiyano? So, nagkakaroon po siya ng problema o mahirap sa kanya
ang magkaroon ng magandang ugnayan o relationship sa kanyang pamilya, pwedeng sa loob ng iglesia, pwedeng sa kanyang mga katrabaho. Kasi gusto niya siya palagi yung tinatangkilik, siya palagi yung binibigyan ng atensyon at papuri. Now, ang katanungan po mga kaibigan at mga kapatid, is there narcissism in churches of Christ? Pag sinabi natin, is there narcissism in the churches? Hindi lang po sa iglesia ng Panginoong Kristo. Sa lahat naman. Pwede sa trabaho, pwede sa mga different congregation where we know people. So, generally speaking, magsabi ko dito, yes, narcissism can be manifested even in the churches of the Lord. So, sa ibang congregation, sa ibang iglesia, hindi lamang churches of Christ, may mga narcissistic na mga tao. Pero possible din na sa loob ng iglesia ng Panginoon, mayroon ding mga taong makukonsider natin na mga narcissist. Some leaders or members may exhibit narcissistic traits or behavior. Hindi naman pa sila personality disorder, pero yung pag pinakita mo na ikaw palagi yung pinupuri, ikaw yung palaging nabibigyan ng attention, that's the idea of narcissistic behavior o pag-uugali. Potentially, they may cause harm and dysfunction. So kung sobrang tingin mo sa sarili, mataas ka, ikaw palagi yung dapat purihin, ikaw dapat ang sundin, magkakaroon po ng problema yan sa loob ng isang kongregasyon, sa loob ng isang pamamahay, at pwede rin sa loob ng isang organisasyon, katulad ng iglesia. Now, narcissistic traits in the churches of the Lord. Analyze po natin ano po yung mga characteristics o mga kaugalian ng isang matatawag na narcissist person. Number 1, exaggerated self-importance. Ulit-ulit lang po ito para maintindihan natin. Sobra po ang tingin niya sa sarili. Siya ang importante. Sa lahat ng discussion, palagi siya yung importante. Ang kanyang ideya dapat masunod. Some may believe that they are superior or have unique talents that other lack. Thus, they would expect special treatment or accolades. So, ito yung mga narcissistic. Ang tingin nila sa sarili, sila yung superior. Sila yung paraging mataas. Sila yung the best. Na meron silang katangian na wala sa iba. At dahil dyan, siyempre, gusto nilang special treatment sila palagi. Special na papuri ay mapunta sa kanila. So, yun po yung tendency. Pwedeng para sa atin din. So, sinasabi ko nga, narcissism can be even manifest in all kinds of persons. At probably, pati sarili natin kung bisa nagiging ganon tayo. Now, let's go to the number 2. Characteristic or ugali. Lack of empathy. Ano po ibig sabihin ng lack of empathy? Well, a narcissist struggle to understand or care about the experiences and feelings of others. So, yung lack of empathy, wala pong pakialam sa iba. Ano man ang thinking mo, ano man sabihin mo, wala yan. Ako lang. Yun ay ibig sabihin ng narcissist. Siya lang palagi. Yung idea niya, yung opinion niya, palaging tama. They would also invalidate or dismiss the concerns of others. So, wala yan. Ang aking sundin, sarili ko yung sundin nyo. Yung aking idea, maganda. Meron pong example dito sa Biblia, sa book of 1 Samuel, ang pangalan niya po na ay si Nabal. Nabal was actually tinanong ni David, pwede mo ba akong tulungan kasi yung mga sheep, mga pastol mo, kawan mo, mga karnero mo, ay binantayan ng mga sundalo ko. So, humingi ng pabor si King David kay Nabal pa konting provision, pagkain siguro, etc. No? Pero si Nabal, ano pa kailam ko sa inyo? Hindi ko kayo kilala. Sino ba si King David? O sino ba si David? Shepherd boy. So, in the end, nagalit si King David at plano niyang palusahan itong si Nabal, pero nakiusap yung misis ni Nabal at binigyan ng tinatawag na pangangailangan si Haring David at ang kanyang mga kasamahan. So, yun po isang example in the Bible of a narcissistic person na pansarili lamang ang kanyang inaalala o inaatupag. Now, let's go to the other parts of our lesson.
Ano pa yung characteristic ng isang narcissistic na tao? Well, he has what you call exploitative behavior. Ini-exploit niya. He takes advantage of people. Ito po, they take advantage of others for personal gain. So, gagamitin nila ang ibang tao para sa pansarili nila. Pwedeng membro ng iglesia, pwedeng kapamilya, pwedeng kanegosyo, pwede ring mga tumatakbo sa politika. Hindi ko naman nila lahat, pero may posibilidad po. So anybody who makes use of you for personal gain can be considered a narcissistic person. He exploits you. He takes advantage of you. Number 4, characteristic nila, resentment of feedback. Ano ibig sabihin ng resentment of feedback? Pag nagreklamo ka, nagbigay ka ng opinion mo, magagalit sila. Narcissists usually react defensively even to constructive criticism. Pag pinansin mo sila, brother o sister, medyo may diferensya yata yung sinasabi mo. Magre-react sila. Resentment of feedback. Magagalit sila, ayaw nilang marinig yung kritisismo mo o suggestion mo. Bakit ka ba nagre-reklamo? Tama naman ako. Ganun ang sabi nila. They also view criticism as an attack on their authority or value. So pag ikaw ay medyo nagreklamo, medyo nag-complain ka o nag-object ka sa sinabi niya, sasabihin niya, anong palagay mo sa akin? Mas magaling yata ako sa iyo. Parang ganun po yun ang ibig niyang sabihin. So, a narcissist is somebody who resents feedback. Ayaw niyo yung may magpapansin sa kanya, ayaw niyo mag-criticize ka. Gusto niya, kung anong sinabi niya, dapat tanggapin mo, sundin mo. Alright, next question. The last part of our lesson, how to deal with the church narcissist. Kung halimbawa, sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, sa loob ng isang organisasyon, mayroong matatawag na mga narcissist. Mga taong matatawag natin na ang sakit nila ay narcissismo. So there are at least 5 suggestions how to deal with the narcissist. Halimbawa sa iglesia, may nakita kang ganun ang ugali, ganun ang behavior, ganun ang personality niya. Number 1, there should be open communication. Ano ibig sabihin ng open communication? Well, encourage open and honest communication in the church. In other words, tanungin natin yung mga kapatiran. Ano po sa palagay ninyo mga kapatid? How to deal with this person? Halimbawa, doon sa part ng episodes, mayroong tao doon na masasabi nating narcissist na pinansin ni Apostol Juan. Ang pangalan niyo po si Diotrephes. Doon sa 3 John, hindi narcissist ang tawag sa kanya, but he was to have preeminence. So isang example sa Biblia of a narcissist in the book of 3 John is Diotrephes. So ang solusyon, open criticism or open communication. Magkaroon ng discussion sa iglesia. Allow members to voice their concerns and experiences. So parang malaman, hindi lang iisang tao ang nagre-react sa kanya. Baka mamaya magiging kaaway mo na siya. So ask the opinion of the different members of the congregation. Yun po number 1. Open communication. Number 2, accountability. There must be accountability. In other words, lahat po tayo may pananagutan sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, at sa harap natin. In other words, when the judgment will come, lahat po tayo, pananagutan natin yung ating sinabi, yung ating pag-iisip, yung ating ginagawa. So, a narcissist person must be able to realize na mayroong tinatawag na accountability. Na lahat ng sinabi niya, lahat ng pag-uugali niya sa loob ng iglesia, sa labas man, sa kanyang trabaho, mayroon siyang pananagutan sa harap ng Diyos. Of course, sa harap ng tao, pati sa sarili niya. Establish mechanics on accountability. It is to ensure harmful behavior are addressed. In other words, huwag nating pabayaan na maging abusado siya na dahil walang nag-o-object sa mga ginagawa niya, sinasabi niya, mangyayari ang gusto niya. Hindi po pwede yon. Number 3,
there must be discernment. Ang ibig sabihin ng discernment, dapat may pangunawa ang mga miyembro ng iglesia, miyembro ng pamilya, miyembro ng isang organisasyon para matulungan sila kung ang itong taong ito ay talagang leader nga sa loob ng iglesia. Help church members to develop the ability between genuine spiritual leadership and narcissistic behavior. Kung minsan, hindi alam ng mga miyembro ito ba ay talagang spiritual leader? Dapat ba ito ay pangulo ng iglesia o dapat mamuno ba sa iglesia ito? O kaya naman, talagang self-centered. Gusto niya palagi siyang tama, palagi siyang sinusunod. Yun po yung purpose ng discernment. Dapat maunawaan ng miyembro na may ganong palang diferensya. Spiritual leadership or a narcissistic person. So, kailangan may pag-aaral dyan tungkol sa bagay na yan. Now, let's go to the number 4. Helpful tips in dealing with church narcissists. Kung halimbawa, sa loob ng iglesia, may ganong klaseng tao, ano po ang dapat maging reaksyon natin kung mayroong ganong klaseng leader o namumuno sa ating iglesia? Number 1, remain calm and composed. In other words, relax lang. May solusyon ang bawat problema. Huwag tayo agad madi-discourage, huwag tayo agad amalis, kundi magtulungan tayo kasi lahat naman ng tao may problema. Nobody is perfect. Number 2, do not engage for the tribe on attention in drama. In other words, huwag kang mag-react. Gusto nila magkaroon ng attention. Kaya pag nag-react ka, medyo gustong-gusto niya yon. Number 3, set boundaries, make it clear that you will not tolerate their behavior. In other words, magkaroon tayo ng parang limit. Huwag nating pabayaan na maging ganong klaseng tao yon, ang leader na yon. Baka sobra na yung pag-uugali niya. Kung sumobra na, dapat putulin o dapat tumigil na. Kasi hindi rin pwedeng ganon na lang palagi ang mayari sa loob ng isang iglesia, sa loob ng isang tahanan, sa loob ng isang organisasyon. Number 4, avoid direct confrontation or engage in gossip. Ano pong ibig sabihin nito? In other words, kung hindi mo kayang harapin yung kanyang mga idea, sobra niyang pagmamahal sa sarili niya, sobra siyang mapagmatas, huwag mo nang patulan. Yun po ang ibig sabihin ng avoid confrontation at huwag ka ring magchismis. Huwag kang maging sabihin mo sa kabila, sa ibang lugar, sa ibang mga kamag-anak, kaibigan, ito pa lang si ganitong tao. You cannot solve the problem by telling others about that kind of person. So anong sinasabi ng Biblia? Resolve the problem within yourself, within your congregation, kasi problema yon. Ang sabi nga nila sa wikang Pilipino, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Since he is the sakit sa kalingkingan, sakit na rin siya ng buong katawan o buong iglesia. So dapat tulungan natin yung ganong klaseng tao. Now, let's find out from the Bible, anong sabi ng Biblia tungkol sa mga tao na matatawag nating narcissistic, sobrang believe sa sarili. Okay, Romans chapter 16, verse 17 to 18, sabi ni Apostle Pablo, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine you have learned and avoid them. Okay, tandaan daw natin ang mga taong nagdudulot ng kaguluhan o kapinsalaan sa iglesia na laban sa itinuturo ko sa inyo. In other words, huwag natin pabayaan. Ang congregation, mas marami. Isang tao lang yan. So, if possible, you impose discipline sa tao na yan. Kung hindi talaga magpadisiplina, katulad ng ginawa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5, yung taong kinuha niya yung asawa ng kanyang second wife, ng kanyang father, o stepmother niya, sabi niya po, Apostol Pablo, 1 Corinthians 5, disiplinahin nyo yan. Kasi mas marami kayo kaysa sa kanya. So, disiplina nga nila. Alright? Proverbs chapter 9, verse 7 to 8, ano pang sabi ni Haring Solomon? Whoever corrects a scooper gets himself abused, and who reproves a wicked man incurs injury. Now, kung hindi natin alam
na yung taong yun ay ganong ugali at hindi natin kabisado. Sabi ni ni King Solomon, whoever corrects his copper gets himself abused. So pag hindi mo alam kung paano i-approach yun, kawawa ka lang, maabuso ka, baka saktan ka pa niya. So we have to be very cautious, we have to be very careful, and we have to be wise. Ano sabi pa rin ni Apostle Pablo sa Romans 16, 17, 18? What kind of people are this? For they that are such serve not our Lord, but their own belly. Yung mga taong yan, hindi nila talaga pinaglilingkuran ng Panginoon, kundi yung sarili nila. So probably they don't realize that, na ganun pala sila. And by good works and fair speeches deceive the hearts of the simple. Magaling sila magsalita. So ang posibilidad yan, ma-influensya nila yung buong kongregasyon, buong pamamay, buong organisasyon. So possible po yan, hindi lang sa church. Okay. Now, in the Old Testament, there was a man sa book of Daniel chapter 4, propetang si Daniel. Mayroon pong isang hari ng Babylonia. Si Nebuchadnezzar ang pangalan. Itong si Nebuchadnezzar, he could be considered narcissistic person. Sobrang believe sa sarili. At dahil sa napakayaman niya, napakagaling ng kanyang kaharian, sumubra po ang yabang niya. I am the greatest, parang ganoon. So anong nangyari? Hindi siya kaya ni Propeta Daniel. So mismo ang Panginoon ang nagdisiplina kay Nebuchadnezzar sa sobra niyang kayabangan, sobra niyang pagmamahal sa sarili niya. Ginawa siyang hayop ng Panginoon. God made him an animal so that he will realize that he is created in the image of God. At kapag ikaw ay nilalang sa imahe ng Panginoon, sa larawan ng Diyos, hindi ka dapat mag-asal hayop. And sometimes, narcissist, mga taong matatawag nating narcissismo, sobrang believe sa sarili, kumisan ugali nila hayop. Kaya pag kumisan galit tayo sa isang tao, sabi natin, hayop ka. Ang ibig sabihin ng hayop, wala pong pag-iisip, walang konsyensya. So Nebuchadnezzar was like that, and God turned him into an animal until he realized that he was a human being and he was created in the image of God, and he repented, and God forgave him, and God restored him as a person. So ganun po ang mangyayari. Now, in the Bible, brothers and sisters, pag sinabi nating scooper, sa salitang English, scooper means somebody who mocks, somebody who ridicules, somebody who scorns the teachings of God and His Word, often characterized by arrogance and refusal to be corrected. Tagalog ko po. Yung salitang scooper sa Bible, o sabi mo sa Bible, sa English language, isa pong taong parang nilalapastangan niya ang Panginoon Diyos, lalo na ang mga pagturo ng ating Panginoon Diyos, at ang kanyang pananalita ay puro kayabangan at ayaw niyang makoreksyonan. Ayaw niyang pagsabihin mo, may kamali ka, dapat itama mo yung sinabi mo o ginawa mo, etc. So yun po yung biblical term ng scooper. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating programang Know Your Bible program. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel Know Your Bible, kayo po ay aming inimbitahan na magkaroon ng tinatawag na subscription. Libre naman po para bigyan kayo ng notification, and we ask you also to share the Word of God to others. Now, conclusion. The narcissist must remember that Jesus came to seek and to save the lost and gave Himself as a ransom for many. Kabaliktaran po ang ugali ng Panginoong ito Kristo ayon sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 10. Si Kristo naparito para hanapin, para iligtas ang mga nangawala spiritually speaking, at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa pagtubos sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Ang narcissist, sarili niya lang po ang iniisip. Sana hindi tayo maging ganon. Baliktarin po natin ang ating pag-uugali, pag-iisip, at matulad tayo sa ating Panginoong Kristo ayon sa sinabi ni Lucas Kapitulo 19, talatang 10. Our Lord and Savior came to serve and not to be served. According to Mark 10:45, naparito ang Panginoon para maglingkod
at hindi paglingkuran. Ang narcissist na tao, gusto niya siya ang paglingkuran, siya ang sambahin, siya ang nasa taas palagi. Baliktad po yan sa Panginoon. Sabi ni Kristo, Mark 10:45, the Lord came to serve, para maglingkod at hindi paglingkuran. In fact, yung paglilingkod ng Panginoon, He went even to the work of washing the feet of the disciples. Yung paghugas po ng paa ng mga disipulo noon, isa pong kaaba-aba na trabaho. Only servants do that. But Christ demonstrated His being a servant by washing the feet of His disciples. Sino kaya ang makakagawa niyan? Pati paghugas ng mga paa, yung pinakamababa na trabaho nung panahon na yun, ginawa ng Panginoon para sa kanyang mga disipulo, just to demonstrate what is the meaning of service. And finally, ano sabi ni Kristo? He who exalts shall be abased, and he who humbles himself shall be exalted. Matthew 23 verse 12, sabi ng Panginoon sa Kristo, ang sino mang nagtataas sa kanyang sarili ay ibababa, at sino man ang nagpapakumbaba ay itataas. Matthew 23 verse 12. Conclusion. Sa mga hindi pa Kristiyano, sa mga hindi pa miyembro ng Iglesia ng ating Panginoon sa Kristo, ito pong mensahe natin sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. To avoid being a narcissist, para maiwasan mo na ikaw ay sobrang pagmamahal mo sa sarili, dapat ay maging Kristiyano ka. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Matthew 16 verse 24. If you want to become my disciple, you deny yourself, take up your cross, and follow me. Sabi ng Panginoon sa Kristo. But, if you are not yet in Christ, na-advise po namin kayo, sumampalataya kay Kristo, magpabautismo, sa kapatawaran ng inyong makasalanan, kayo ay maliligtas. At tulad pa rin ng sinabi ng Apostol Pedro, Gawa 2:38, magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong makasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Today is the time, acceptable time. Today is the day of salvation. Kung na kayo po ay nakakaunawa, naintindihan nyo at ibig naming tulungan kayo na maging Kristiyano, maging tunay na Kristiyano at hindi po narcissist. Ano sabi ni Apostol Pablo? Now is the time, now is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. And finally, Jesus Christ is inviting you, all of us, na hindi pa naging Kristiyano. Sabi ni Kristo, Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na bibigatan, at kayo ay bibigyan ko ng spiritual na kapahingahan, sapagkat ang aking pamatok ay hindi po mabigat, at kayo magkakaroon ng kapahingahan sa inyong mga puso. Maraming salamat sa ating main sponsor, World Radio International, sa White Sparrow Road Church of Christ, West Monroe, Louisiana, USA. Pamamagitan po ni kapatid na Sister Beverly Henry Dobbs and of course Robert Abels, mga co-sponsors and partners, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Brother Rico Canlas and Sister Sally of San Fernando City, Pampanga, Ed Lauder and Sister Beulah sa California, Sister Rose Untelasca and Brother June sa Canada, and of course other supporters ng World Radio. Of course, kasama po natin yung Whites, yung Golden Gate Congregation, Brother Terry Dennis, Art Madlaeng, John Jeffrey, Rose de la Cruz, of course, si Deborah Quinones Marcos. Pinamati ko po ang aking sister sa Cebu, Sister Evelyn, Brother Nards and Bibing Tuanyo sa Dao, Capiz, at sa mga kapatiran sa Jeddah, kapatid na Jonathan Zareno, Henry Katig, and others. So, we'd like to thank you for your continuous support and of course prayers sa ating radio program. Ito po ay nasa Radio GMA, DWRA broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning, and of course sa YouTube, nasa YouTube po ito, starting with usually
Friday, but tomorrow, Thursday, Wednesday pa lang, we'll try to put this on the YouTube already. Maraming po salamat and God bless us all as we close our services and as we close this radio program. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.